Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Leo. Ang kwentong ito ay tungkol sa mag-asawang kinikilala bilang power couple sa maliit naming bayan ng San Juan, La Union. Sila si Marco at Liza, ang may-ari ng tanyag at laging puno na Playa Grande Resort. Sa labas, perpekto ang kanilang imahe. Masisipag, maasikaso sa negosyo at mukhang masayang-masaya sa piling ng isa't isa. Sila ang patunay na ang pag-ibig at tagumpay ay maaaring magsama. Ngunit sa likod ng malalaking ngiti at mamahaling salamin sa mata, mayroong lihim na mas maalat pa sa dagat na nakapalibot sa kanilang resort. Pareho silang nagtataksil. At ang mas nakakabaliw pa, ang resort na magkasama nilang itinayo at pinapamahalaan ay siya ring pinagtataguan ng kanilang kalihiman. Madalas marinig sa bunganga ni Marco ang linyang, "May urgent meeting ako sa supplier sa Baguio." O kaya naman, "Kailangan kong asikasuhin ang permit sa munisipyo, baka gabihin ako." Ito ang mga senyales niya para lisanin ang bahay bakasyonan nila sa likod mismo ng Playa Grande at magtungo sa kabilang dulo ng resort. Si Marco, sa edad na 45, ay mayroong nakakaakit na tindig at pangangatawan na bunga ng regular na pag-surf sa San Juan. Ang kanyang sekretong kasintahan ay si Mika, isang mas batang event coordinator na madalas siyang tulungan sa mga kasal at corporate events sa resort. Si Mika ay madalas mag-book ng isang maliit at tahimik na kasita sa pinakadulo ng Playa Grande, malayo sa main building. Ang kasita na yon, na tinatawag nilang The Sanctuary, ay may sarili at nakakubling daanan patungo sa isang liblib na bahagi ng tabing dagat. Dito, nagtatagpo sina Marco at Mika, nagtatakip silim at nagpapanggap na nagre-review ng floor plan o nagsasaayos ng listahan ng imbitado tuwing may dumaraang staff. Sa kabilang banda, si Liza, na 42, ay hindi rin nagpahuli. Siya ang utak sa marketing at design ng resort. Kapag sinabi niyang, "May site visit ako sa isang potential investor sa Maynila," o busy ako sa inventory ng bagong linens, "Huwag mo na akong hintayin." Alam niya na ang ibig sabihin niyan ay handa na ang suite sa ikatlong palapag. Ang tinatawag nilang The Penthouse View, ang pinakamahal at pinakamaganda nilang kwarto. Ang sikretong nobyo ni Liza ay si Rafael, ang head architect na nagdisenyo ng Playa Grande. Si Rafael ay madalas pa ring bumalik sa resort para umano'y i-check ang structural integrity ng mga gusali. Si Rafael ay may asawa rin at mga anak, kaya't ang oras nilang magkasama ay kasing igsi ng paglubog ng araw. Sa The Penthouse View, kung saan ang bintana ay nag-aalok ng tanawin ng buong resort, kabilang na ang The Sanctuary ni Marco, doon nagaganap ang kanilang tagpo ng init at pagtataksil. Ang buong operasyon ay parang isang masalimuot na dance performance. Naglilinyahan ang mga schedule at minsan, nagiging nakakakaba ang kanilang sitwasyon. Isang Biyernes ng hapon, habang naghahanda si Marco para sa meeting niya sa sanctuary, nagpaalam naman si Liza na pupunta siya sa bangko para sa negosyo. Ngunit ang totoo, pumasok lang siya sa elevator at umakyat sa The Penthouse View kung saan naghihintay si Rafael. Samantala, dumaan si Marco sa likod ng pool area, nag-iingat na walang makakita sa kanya at naglakad patungo sa The Sanctuary.
sa loob ng kani-kanilang mga silid. Parehong naramdaman ni na Marco at Liza ang adrenaline rush at ang guilt na nakasalubong ang ligayang pansamantala. Ang ironiya, ang pera, ang tagumpay, at ang mismong pader ng resort na ito ang nagbigay sa kanila ng kalayaan para magkasala. Si Marco, nakatingin sa labas ng kasita, kitang-kita niya ang anino ng main building. Sana talaga hindi ako tawagan ni Liza. Baka matanong pa kung bakit ang tagal ng meeting ko. Bulong niya kay Mika. Si Liza, nakatingin sa malawak na bintana, kitang-kita niya ang buong beach. Tumingin siya sa bandang dulo at napansin niya ang kasita na laging occupied pero hindi niya maalala kung sino ang nag-book. Nakakatuwa talaga ang tanawin dito, Rafael. Parang ikaw ang nagmamay-ari ng lahat, sabi niya. Hindi niya alam, ang nagmamay-ari talaga, ang asawa niya, ay nasa loob ng isa sa mga occupied na kasita. Ang laro ng pagtatago ay tumagal ng ilang buwan. Naging eksperto sila sa pagbabasa ng bawat isa. Ang pagmamadali sa pagligo, ang biglaang pagiging tahimik sa hapagkainan, ang pag-iwas sa mata. Ngunit walang naglakas loob magsalita dahil bawat isa ay may hawak na sariling kasalanan. Dumating ang gabi ng anibersaryo ng Playa Grande Resort, isang malaking selebrasyon na nagdala ng halos lahat ng empleyado, VIP, at syempre, ang mag-asawa sa iisang lugar. Si Marco ay abala sa pakikipagkamay at pag-inom kasama ang mga bisita, ngunit bawat segundo, tumitingin siya sa orasan. Alam niya na matapos ang formal na programa, may tagpo sila ni Mika sa The Sanctuary. Si Liza ay nagpapakita ng kanyang kahusayan bilang hostess, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad na rin patungo sa The Penthouse View, kung saan naghihintay si Rafael. Ang regalo niya sa sarili para sa kanilang anibersaryo. Bandang ika-10 ng gabi, nagpaalam si Marco. Pupuntahan ko lang ang accountant para pirmahan ang huling report. Naglakad siya patungo sa likuran ng resort. Maya-maya lang, umalis din si Liza. Aakyat lang ako sa opisina. Kukunin ko ang speech para sa huling toast. Pumasok siya sa elevator patungong ikatlong palapag. Habang naglalakad si Marco patungo sa sanctuary, nakita niya si Mika, nag-aantay sa dilim. Ngunit bago pa siya makalapit, may nakita siyang gumagalaw na anino. Isang anino na pamilyar na pamilyar. Sa taas naman, habang naglalakad si Liza sa koridor patungo sa penthouse, may nakita siyang lalaking humahakbang palabas ng kwarto. Si Rafael. Ngunit kasama ni Rafael ang isang babae. At hindi ito si Liza. Dito na nagsimulang magulo ang lahat. Sa ibaba, The Sanctuary. Nang makalapit si Marco, hindi si Mika ang nakita niyang may kasama. Nakita niya ang anino ni Rafael, ang head architect. At ang kayakap nito, hindi si Liza. Ito ay ibang babae. Nagpakita si Marco, gulong-gulo at may galit sa mata. Rafael, anong ginagawa mo dito? Akala ko, nasa Maynila ka? Tanong ni Marco. Natigilan si Rafael, ngunit bago pa siya makasagot, may humila kay Marco palayo. Si Mika. Marco, huwag kang maingay. Huwag mong sirain ang gabi. Akala ko ba ako ang kasama mo? Bulong ni Mika, halatang natataranta. Sa itaas, The Penthouse View. Nang makita ni Liza si Rafael na may ibang babae, ang galit niya ay umabot sa sukdulan. Ngunit bago pa niya makompronta si Rafael, nakarinig siya ng ingay mula sa baba. Isang boses na pamilyar na pamilyar. Tumingin si Liza sa bintana ng penthouse. Kitang-kita niya ang nagaganap na komosyon sa may The Sanctuary. Kitang-kita niya si Marco, ang asawa niya, na nakikipagtalo. At ang babaeng katabi ni Marco, si Mika. Lumingon si Liza sa likod. Nakita niya ang isang pamilyar na pormang nakatingin sa kanya, ang asawa ni Rafael, si Sofia, at ang babaeng kasama ni Rafael. Isa sa mga taga-Maynila na supplier ni Marco. Ang mga lihim nagsalubong. Nang bumaba si Liza, puno ng galit at luha, nakita niya si Marco na hawak ni Mika habang si Rafael ay pinipigilan ni Sofia. Marco,
Sigaw ni Liza. Lumingon si Marco. Ang gulat ay malinaw sa kanyang mukha. Liza! Anong ginagawa mo dito? Akala ko, nasa opisina ka? Hindi sumagot si Liza. Tumuro siya kay Mika. Sino yan, Marco? Sino yan? Sabi mo, may meeting ka sa Baguio. Kasabay nito, lumapit si Sofia kay Rafael. At ikaw naman, Rafael. Akala ko ba structural check lang? Ang the penthouse view pala ang tinitingnan mo. Ang gabi ng anibersaryo ay naging arena ng pagtataksil. Walang nagtangkang magsinungaling pa. Si Mika ang event coordinator ko, Liza. Pero hindi lang yon. Mayroon kaming relasyon, pag-amin ni Marco, na nakatingin sa The Sanctuary. At si Rafael ang head architect ko, Marco. At siya ang dahilan kung bakit busy ako sa inventory. Sagot ni Liza na nakatingin sa the penthouse view. Sa huli, pareho silang naging biktima ng kanilang sariling resort. Ang Playa Grande, na simbolo ng kanilang pagmamahalan at tagumpay, ay siya ring naging saksi at taguan ng kanilang kasalanan. Ang ironiya, hindi lang sila ang nagtaksil sa resort. Ang kanilang mga kasintahan ay nagtataksil din sa kanila. Si Rafael kay Liza at si Marco kay Mika. Ang gabing iyon ay nagtapos hindi sa isang toast, kundi sa isang matinding paghaharap at pag-iwan. Hindi nagtagal, naghiwalay sina Marco at Liza. Ang resort, ang minahal nilang negosyo, ay naging sentro ng legal na labanan. Sa bandang huli, ibinenta ito. Si Marco ay tumira sa isang simpleng bayan sa La Union at si Liza naman ay bumalik sa Maynila. Nag-iisang dala ang kanyang expertise sa marketing. Walang nagwagi. Ang pait ng pagtataksil ay mas matindi pa sa saltwater ng San Juan. Ang Playa Grande Resort ay binili ng isang malaking kumpanya. At ang mga kwento ni na Marco at Liza, ang power couple na nawasak dahil sa kalihiman sa loob mismo ng sarili nilang imperyo, ay naging bahagi na ng bulungan at alamat ng lugar. Mga ka-confess, at iyan ang kwento ni na Marco at Liza na nagpakita na ang tagumpay, pera at ang perpektong imahe ay hindi kailanman magiging sapat na pader para protektahan ang isang relasyon mula sa kasinungalingan at tukso. Sa huli, ang resort na magkasama nilang itinayo ay siya ring resort na nagbulgar sa kanilang mga lihim at nagwasak sa kanilang pamilya. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig sa isa na namang nakakakilabot, nakakaintiga, at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para maging una kayong makarinig ng ating mga bagong kwento. At syempre, i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa daily updates at behind-the-scenes na kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong puno ng drama, aral at sikreto. Tagalog Wild Confession, laging handang magbunyag ng katotohanan. Ingat po tayong lahat.